Mga ganyan, biggest spawn in the world. Ayan, yan. Yan! Woohoo! Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo, mga dyan. So yos. Angel, Osoyos mga Angel, ang ganda. Na 360 tayo. Yan. Ganda ng view. Doon po mga Angel, ay boundary na po ng Canada-US yan, US border po dito. Ayan. Tapos sa kabila po, siyempre of course, papunta po yan ng Kelowna. View mga Angel, oh, panalo, grabe. What a view. Ganda mga Angel, panalo. Hula ho mga ka-Angel. So on the way na po tayo ng Oliver, British Columbia, ang wine capital of Canada. Galing po tayo sa Spotted Lake mga ka-Angel kanina, at saka yung sa Osoyoos Desert viewpoint. So nakakuha tayo ng mga video, mga pictures doon, at saka especially doon sa may Spotted Lake na very sacred at kaya misteryoso na lake sa buong Canada, dahil po may mga healing power siya based po sa mga tao na na-meet natin doon, at saka yung mga naging kumbaga experience ng mga nakatira po dito, at saka yung mga visitors din. So yun mga ka-Angel, bisitahin nyo po yan, yung Spotted Lake dito sa Osoyoos, British Columbia. At very unique mga ka-Angel. At yung lake para siyang kumbaga itsurang maputik na nagwa-white. Tapos para may mga salt siya, para mga tumigas na mga asin. At based po yung mga namit natin doon ay sinasabi nila yung pwede nyo ibabad po daw sa water. Tapos para kung mag-ibabad nyo yung mga paa nyo, ganyan. So parang yun, parang may healing power siya mga ka-Angel, Spotted Lake. So ayan mga ka-Angel, at pag-drive tayo, papunta na tayo sa Oliver. At pansin nyo pa rin po yung paligid mga ka-Angel, disyerto ang itsura. May mga part po dito na nagtanim po sila ng mga fruits, kung anumang klaseng prutas yan, mga kumbaga ginagamit sa paggawa din po ng mga wine dito, dahil po kilala po yung area na ito sa mga wine. So ayan, makita yung paligid mga ka-Angel, oh, ayan, maraming talagang mga tanim. Kaibigan, diyan ka pa tumasang bilang? Oo. Mas malapit ka na. Ewan ko pa kung ano, kasi pagtong kasi papunta na ng Vancouver yun eh. Nagdadalawang isip, di ko alam kung susunod ako sa inyo hindi, kasi ang iniisip ko pag doon wala na, hindi na madadaan sa Oliver yon, baka magkatamaran na. Dito, pag sakaling pupunta pa kayo dito sa Oliver, mag-aantay na lang kami dito siguro. Pag hindi naman, tawagan ko na lang sila kasi mag-stay kayo, di ba? Oo, kanina ka pala dyan sa Oliver. Hindi, pa naman, malapit na. Kasi nagdadalawang isip ako sunod sa inyo. Kasi yun naman yung napag-usapan eh. Kala mo, paglabas mo, hindi niya nag-i-offer ka rin. Hindi, nagdadalawang isip. Nagtataka ako, bakit kaya dumiretso sila, sabi ko. Pagka doon kasi, malayo na yung lilikuan. Baka no chances na rin na pumunta ng Oliver, kasi ang tagus niya noon, Penticton na. Oo, kaya may ayos na lang.
Nagdalawa ka, di ko alam kung sunod ako hindi. Sige, bayan, okay. Okay, sige. So yun mga ka-angel, at tumawag yung friend natin at inahanap nila ako kung nasaan na raw ako. Kasi mga ka-angel, nung nag-iwalay na kami sa Spotted Lake ay sila ay dumiretso. So ang usapan kasi mga ka-angel ay stopover, next stop ay dito sa Oliver, yung wine capital ng Canada. Kasi po pagka diretsuhin nyo yun mga ka-angel, dun sa may Spotted Lake ay tagos na po yan ng papuntang Vancouver, or kung ra-right ka naman doon ay Penticton na, so hindi mo na madadaanan ng Oliver. Kaya nagtataka ako bakit kaya sila dumiretso. So ganun pa man, kahit nalito tayo ay pupunta na kami ng Oliver, kasi isipin ko U-turn pa rin yung mga yon para pabalik sa Oliver. So babagalan na lang po natin mga angel para maabutan nila tayo. So yun mga angel, at nakarating na tayo ng Oliver, British Columbia, ang wine capital of Canada. Bakit po mga angel? Number one, ang reason ay dineclare po ito or recognize ni late Queen Elizabeth II nung bumisita po dito sa Canada noon. So since si Queen Elizabeth ang pinaka highest head of state ng Canada, yung queen po ng UK mga angel, so nirespeto po talaga nila si Queen Elizabeth. Kaya ito mga angel officially ay naging wine capital ng Canada, at saka marami po dito mga winery, mga plantation, yung mga ginagamit po sa paggawa po ng alak. Pagka mahilig po kayo sa mga wine mga angel, bisitahin nyo sa area na ito, hindi lang po dito sa Oliver, dito basta itong stretch po ng Okanagan, from Penticton, from Osoyoos all the way po yan sa Vernon, yan Penticton, Kelowna, ganyan sa Okanagan area na yan. Marami po mga bilihan po ng mga alak mga angel, so mag-enjoy po kayo at mga fresh fruits. Kaya highly recommend po dito mga angel, dito sa Okanagan area. At saka itong Osoyoos na very unique dahil marami siyang may open attraction din mga angel. Aside from the closest to the US border na ay may mga Spotted Lake at saka yung disyerto na only true desert po ng Canada mga angel. So nasa Oliver na ba tayo mga angel, at mag-stop tayo dito, hintayin natin yung mga friends natin at bibili tayo ng souvenir, yung magnet mga angel. So yun mga angel, approaching na tayo ng visitor center. Doon tayo titingin ng mga souvenirs. Sana meron mga angel para at least meron tayong souvenir dito sa wine capital ng Canada. So let's go mga angel. So dito tayo magpapark mga angel, dahil sa right. Let's go. Kaya dito tayo sa Oliver. Kukuha tayo ng gift shop mga angel. Titingin tayo. Yan. Oliver. Yan mga angel. Oliver and Wine Capital. Hello. Hi. I just want to ask if you have like magnets, souvenirs. Just one. Just only one? Oliver? Yep. It's a wine bottle. Dito tayo sa Oliver, wine capital of Canada mga angel. Biggest spoon in the world angel. Mga angel, biggest spoon in the world. Ayan, yan. Ganun dami. Ako yung umalalay sa mga bata ko, pimunto sa dulas. Ba't ang dami naman ditong isda? Ganyan yan sila kaibigan, pag season, yung isang direction sila yung para may ngitlog. Ibig ko sabihin ba, wala ba hindi ba ito pwedeng pag-isda? Ano? Maraming isda. Dami. Dami oh. Ay ano, yung mga salmon Katutak ha? Kung ano. Ay, yung akala mo sa video mo lang na totoo pala talaga. May.
Ayan na, mahuli yan. Yan na pala. Wild caught salmon? Mahuli ni kaibigan to. Ayan na. Ba't siya lumalangoy patras? Nag-ano siya sa ano. Wala po doon si Kuya, naliligo pa, daming salmon, no? Kami. Puro warm ang tubig. Meanwhile. So yun mga ka-angel, at paalis na tayo. At di tayo nakapag-video na doon sa park kanina nung nag-lunch with the friends. So at marami kaming nakita mga ka-angel na mga salmon, na mga isda doon sa Okanagan River. At napakarami. Nagtanong kami doon mga ka-angel, yung mga nakatira doon, pwede raw mag-fishing doon. So maybe some other time pwede nating itry yun mga ka-angel, yung salmon, kasi masarap yan. So nandito pa rin tayo sa BC97 mga ka-angel. At on the way na po tayo ng Penticton, and all the way po yan doon sa Kelowna, Vernon, then all the way po yan sa Trans-Canada na going back to Calgary na. So additional facts mga ka-angel, yung Oliver ay aside from dineclare ng Queen, the late Queen Elizabeth II, nung bumisita po siya ng Canada noong 1990s, ay ito pala mga ka-angel, yung Oliver ay meron din silang mga festival ng mga grapes. So since sikat po siya sa pagiging wine capital of the Canada, halos grapes po ang ginagamit sa paggawa po ng wine, kaya nagkakaroon sila ng festival annually ng grapes. At saka dito mga ka-angel, around maybe around 11 or more than 11 wineries dito po sa Oliver. Marami. At saka na-feature din po sa Ripley's Believe It or Not pala mga ka-angel, itong Oliver, na gumawa po sila ng malaking cherry pie. So kaya lalo silang sumikat. At after ng World War II mga ka-angel, ay nag-boom na po talaga yung economy dito sa Oliver, since yung weather ay mainit at talagang mabubuhay po yung mga plants, especially po yung mga plantation po ng mga fruits, mga vineyard, ganyan, ay talagang patok na patok dito. At pagtatanim po ng mga iba't ibang klase po ng prutas. At marami tayong nadaanan mga ka-angel na mga titinda ng mga fruits. At maganda dito ang retirement din area mga ka-angel, kasi kung wala, especially pagka yung mga fresh fruits, ay makakatikim kayo dito ng mga fresh fruits mga ka-angel. Fresh juices, it came from the sa mga fruits. Kaya okay na okay dito mga ka-angel. At yung weather, at pagka ayaw nyo yung malamig, ay dito okay dito na area. Same with the Osoyoos area. So at very close na rin po ito sa Washington mga ka-angel. Sa Washington ay marami din pong mga fruits dyan na plantation, especially sa apple mga ka-angel. Bisita na natin nung nagpunta tayo ng Washington. Kaya very close sa Washington. Pwede kayong tawid-tawid lang mga ka-angel, Canadian citizen, permanent resident with a visa, tawid-tawid lang, kasi very close na po yung US border na po dito sa area ng Oliver. Kaya okay dito mga ka-angel. Kung ako ang pagpipiliin, isang option din dito. Kung ako ang retire mga ka-angel, maganda rin dito mga ka-angel. Like I said, very close po sa Washington state na ng US. Pwede kayong tawid, tingin kayo ng mga fruits doon sa kabila naman, and vice versa. So ayan mga ka-angel, tuloy-tuloy pa rin tayo pagka-drive. At kikita nyo naman po yung mga kulay ng mga bundok, ay desierto talaga siya mga ka-angel. Kaya one of the hottest or warmest area dito sa area ng Okanagan. Siyempre pinaka-warm po dito sa may Osoyoos area, kasi nandun po yung desierto. So dito may lake po sa left mga ka-angel. Ang ganda mga ka-angel dito. Mapapa-wow talaga kayo kung in person kayo na nandito sa area na ito. At saka yung Oliver mga ka-angel ay yung name niya ay nanggaling po yan sa isang
Prime Minister o Premier ng British Columbia. At ang pangalan niya po ay si Sir John Oliver. So in honor to him, kaya ipinangalan nila itong place na ito. At siyempre mga ka-angel, ay nakaugalian naman po yan kung ano yung mga naging may ambag talaga sa history, especially po sa isang place, ay pinapangalan po nila yung isang place sa isang taong nakadiscover o nagbigay karangalan sa isang lugar o isang city. So ayan mga ka-angel, at tuloy ang pagdadrive natin at nasa Highway 97 pa rin po tayo. At yun, nadaanan niya natin kanina yung lake kanina, yung Bayshocks Lake mga ka-angel. Maganda rin yung kulay niya, nag-blue siya, may blue-green ganon. So alam mo naman po natin na napakaraming lake po dito sa Canada mga ka-angel. Kaya marami talaga pagdating po sa lake mga ka-angel. Canada po ang the best kasi dito pagsamasamahin na po natin ang mga lake sa buong mundo ay hindi pa mangalahati sa lahat po ng lake sa Canada. At andito matatagpuan mga ka-angel yung mga beautiful talaga ng mga lake, especially po dito mga ka-angel sa Alberta. Of course andyan yung Moraine Lake na number 1 sa akin na napakaganda mga ka-angel, yung mga accessible by car. At saka siyempre yung Lake Louise, yung Peyto Lake o yung Bow Lake, marami mga ka-angel. Sa Alberta pa lang yan, marami din magaganda dito sa British Columbia at some other provinces. Kaya mga ka-angel all over the world, I highly recommend bisitahin nyo po itong Canada mga ka-angel. Kasi mga ka-angel, one more thing, na-vote po yung Canada mga ka-angel this year as the safest country to travel. Oh my God mga ka-angel, isang magandang karangalan po yan ng Canada na naman. Ang ganda ng bundok mga ka-angel oh. Kaya yun mga ka-angel, secure na secure po kayo dito sa Canada. Safe na safe kung mag-travel kayo dito. Natural attraction, napakarami mga ka-angel. Kaya I highly recommend po sa mga kapatid natin sa buong mundo, bisitahin nyo po ang Canada at very friendly po ang mga tao dito. If you are renting a car, pagdadrive po dito sa Canada is one of the best mga ka-angel kasi sumusunod po sila sa mga rules po ng highway o sa mga roads. Unlike po sa other parts of the yung other countries na talagang may mga aggressive pa rin talaga na driver. So mga ka-angel, ito lang yung aking opinion at masasabi na aanhin natin ang walang tax or maliit na tax kung yung lugar naman po natin ay hindi safe mabuhay. So mas maganda na po yung may tax kung safe po yung lugar at may napupuntahan at nakikita tayong mga projects or mga benefits from the country kung saan tayo nakatira na kahit may tax. So same here in Canada mga ka-angel, lagi kong paulit-ulit na sinasabi, Canada one of the best country in the world and it's voted as the safest country to travel in 2024. Pinaka-safe po na country na pagtrabelan o papasyalan ngayong taon. So and consistent po yan mga ka-angel, kung hindi sa number 1, number 2, number 3. So yun mga ka-angel ay mga sinyales na one of the best talaga yung Canada. So bakit natin to laging paulit-ulit mga ka-angel, especially po sa mga kapatid natin sa Pilipinas at sa ibang lugar. At kung may chances, kung gusto nyo mag-try, try po kayo dito sa Canada mga ka-angel kasi maganda po talaga dito mga ka-angel. Ako na po nagsasabi kasi matagal na po tayo dito naninirahan. So at one more thing mga ka-angel ay nag-travel na rin tayo sa iba't ibang lugar outside ng Canada, kahit din po sa States, sa US. Ay pag aking i-analyze, may mga parts sa US na maganda rin mga ka-angel, but yung mga na-observe ko mga ka-angel pagdating po sa mga driving ay more aggressive po sa US
Dito po ay ginagalang po nila yung mga traffic rules. Kumbaga mapipil mo na mas safe ka dito sa Canada. In general na po lahat yan mga ka-angel. At of course mga ka-angel ay yung racism na isa pong talamak po na issue sa buong mundo yan, na lahat naman po ng lugar may mga racist talaga, may mga ganun. Pero of course mga ka-angel, pag i-compare po natin ay sa lahat ng mga napuntahan nating lugar dito sa Canada mga ka-angel, dito ko na feel na kahit ikaw ay isang immigrant o isang foreign worker, ay yung mga Canadians ay mataas yung kanilang pagrespeto, yung kumbaga tinuturing kanilang kapamilya ang dating, parang nakatira ka na rin dito sa Canada. So yun mga ka-angel, doon ako na-impress na yung alam mga ka-angel, yung racism is very very important po kasi yan. Kasi po pagka po may mga tao nang bubuli sa'yo, may mga parang nagda-down sa'yo, mawawalan ka po ng gana mga ka-angel, at mawawalan ka ng energy para magtrabaho pa, parang ayaw mo na, ganun mga ka-angel. So malaking factor po talaga yung racism. Pagka po sa isang lugar ay mataas po ang racism, yan po isang mga dahilan kaya nagkakaroon po tayo ng hindi mga magandang pagkakaunawaan, mga trouble, at hanggang umantong na po yan sa mga kumbaga serious issue na, baka mapunta pa sa serious crime. Kaya yun mga ka-angel, kasi masasaktan ng loob mo mga ka-angel. So yun mga ka-angel, yung racism hindi po uso sa Canada. Kung meron man, normal po yan kahit sa sulok ng mundo, pero hindi po ganong kataas yung racism compare mo sa mga iba't ibang lugar sa buong mundo. At yun mga ka-angel, alam niyo mga ka-angel, nasishare ko lang to, nagkukwentuhan tayo habang nagdadrive tayo. Nung nagpunta rin kami ng US mga ka-angel, yung mga Amerikano doon, no, tabi nila, tinanong nila, "Hey man, where are you from?" Gumagalon sila mga ka-angel. Sabi ko, "Canada." Ako po sabi, "Oh, you are in a very very beautiful country, very nice country." Sabi nila. So dyan mga ka-angel, napapaisip tayo at talagang wow, very proud na dito tayo nakatira sa Canada. Kasi pati yung mga Amerikano ay humahanga po sila sa Canada. Kaya yun mga ka-angel, ay naibabahagi ko lang po ito, na kung gusto niyo pong mag-try sa Canada, try po ninyo mga ka-angel. I'm pretty sure na magiging okay po kayo dito, especially po sa mga chikiting, sa mga kids mga ka-angel. Yung education ng mga kids is very important. Sila po yung pag-asa ng bayan, sila po yung mga next generation. Mawala man mga ka-angel, pasensya na po na mamaos na ako sa kasasalita. So yun mga ka-angel, at ibahagi ko po yan siyempre kung ano po yung nararanasan natin ngayon dito. At one more thing mga ka-angel, may share ko lang. If you really want to come to Canada, kailangan po maraming option at try your best po mga ka-angel. At I'm pretty sure mga ka-angel, makakamtan nyo yan. Magtiwala lang po kayo sa Panginoon at sa sarili ninyo. Always think positive, lahat ng paraan may remedyo po yan mga ka-angel. Magdasal lang po tayo at magtitiwala. So yan muna mga video natin mga ka-angel, at salamat sa panonood. Stay safe, pray hard, it works. Ito po yung likod ninyong katropa Kalakwatsa, Kuya JJ. At don't forget to subscribe to my channel, Discovery Angel, para tuloy-tuloy po ang ating pag-discover, pag-explore at pag-share ng mga information sa lahat po na nangyayari sa atin dito sa Canada at sa ibang lugar po. So thank you very much po, at hanggang sa susunod na video. At I appreciate po sa mga nag-subscribe at na mga nagla-like, nag-comment. I appreciate po, at God bless you po. Hanggang sa muli. Thank you po. Hey! Hey!
ka-angel, dito po yung Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So binalikan natin at tingnan natin yung itsura.